Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Binalaan ng Philippine National Police sa Anti-Cybercrime Grupo PNP-ACG ang publiko sa paglaganap ng cybercriminals na target ang mga senior citizen. Payo ng ahensya, bantayan at turuan ng mga nakatatanda sa tamang paggamit ng internet at hindi pagsagot sa hindi kilalang email, tawag o mensahe. Ayon sa PNP-ACG, binibiktima ngayon ng mga nanggagancho ang mga senior citizen dahil sa bukod sa vulnerable ang mga ito ay sinasamantala rin ng kahinaan nito sa teknolohiya. Samantala, kasalukuyan ng nasa kustudiya ng Bureau of Customs ang dalawang motor tanker na sangkot sa tinatawag na paihi modus na nasa bat ng puwersa ng Customs Intelligence and Investigation Services, Manila International Container Port nitong Miyerkules ng gabi sa fish port ng Navotas. Narito ang detalye. Nasabat ng Customs Intelligence and Investigation Services Manila International Container Port sa Navotas Fish Port nitong gabi ng Miyerkules ang dalawang fuel tanker matapos masangkot sa illegal fuel transfer o mas kilala sa bansag na pahihi modus. Kaugnay nito ay ni-impound na ng Bureau of Customs ang naturang mga barko na napag-alamang may lulan ng 370,000 litro ng gasolina na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Pagdating ng grupo sa lugar, nasaksihan ng mga ahente ng BOC ang paglilipat ng gasolina sa tabi ng barko o highly dutchable petroleum products na walang tamang fuel markings. Ito ay sa pagtatangkang iwasan ang pagbabayad ng tungkulin at buwis. Dahil dito, nagbigay paalala si BOC Commissioner Bien Rubio para sa mga individual at organisasyon na patuloy na nagsasagawa ng mga iligal na operasyon. Anya, hindi titigil sa pagsugpo ang BOC sa mga iligal na aktibidad gaya nito. Samantala, matapos ang nabigong fuel marking test nitong kamakailan, interbensyon ng mas mataas na komanda ang hiling ng mga kinauukulan upang matugunan ang mga issue sa anchorage sa Philippine Ports Authority. Ang kabuuang halaga ng gasolina at dalawang sasakyang pandagat na natagpuan ng ahensya ay umabot sa 715,350,000 pesos. Susunod dito ay sasailalim na sa investigasyon ng Department of Justice ang mga naturang tanker ukol sa iligal na aktibidad. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato at political parties na iparehistro ang kanilang mga gagamiting social media accounts at online platform para sa kanilang pangangampanya sa susunod na halalan. Official social media accounts, pages, websites, podcast, mapa-blogs, vlogs at iba pang internet-based campaign platforms ay kinakailangang iparehistro sa COMELEC Education and Information Department. Samantala ay pinagbabawal naman ng COMELEC ang malisyosong paggamit ng social media sa pangangampanya tulad ng paggamit ng peke at hindi rehistradong social media account sa panahon ng halalan at panahon ng kampanya, paglikha at pagpapakalat ng deepfakes, chipfakes at softfakes at pagpapakalat ng pekeng balita. Sakaling lumabag ay posibleng kumaharap ang akusado sa pagkakasala alinsunod sa Section 261 ng Omnibus Election Code. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang pangunahing kalsada sa bansa isinara dahil sa baha at pagguho ng lupa. Plebisito at SKSE pansamantalang maaantala hanggang Disyembre. Alice Guo at Cassandra Ong humarap sa pagdinig ng Quadcom. Former Iloilo City Mayor na sangkot sa narco-lease ni dating Pangulong Duterte, dininig sa Kongreso. Pagbaba sa singil sa pasahe ng mga eroplano, asahan sa Oktubre.
Filipina weightlifter dinomina ang IWF World Junior Championships. 2 ginto at 1 pilak na medalya na iuwi. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hindi napigilang mapaiyak ni dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog sa pagdinig ng Quad Committee sa EJK nitong Huwebes matapos ibunyag kung paanong ang Administrasyong Duterte ay may gawa-gawang listahan ng droga kung saan hindi makatarungang isinama ang mga personalidad ng walang investigasyon o due process. Ayon sa salaysay ni Mabilog, wala siyang ideya kung bakit siya napasama sa listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil naniniwala siyang nagsumikap at may dedikasyon siya sa serbisyo publiko na pinatunayan sa kanyang mga award at recognition na natanggap sa ilalim ng kanyang pamumuno. Isa sa mga dahilang nakikita ni Mabilog ukol sa pagkakadawit niya sa narcolist ay ang kaniyang ugnayan kay dating Senator Franklin Drilon na kaniyang kamag-anak, kawalan ng suporta kay Duterte noong 2016 election campaign at pagkukumpara sa administrasyon ng Davao at Iloilo. Sa konklusyon ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, biktima si Mabilog ng drug war at hindi inusig ng lokal na otoridad ang kaso nito na tanging bumase lamang sa listahang ipinasa ni Duterte. Sa sunod-sunod na habagat at sama ng panahon ay siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kahandaan na tumugon sa pangangailangan ng mga apektado ng kalamidad o sakuna. Tunghayan ang balitang yan mula kay Danisa Lopez. Siniguro ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson at Assistant Secretary for Disaster Response and Management Group Irene Dumlao na mayroong matatanggap na tulong mula sa kagawaran ang mga pamilya at individual na apektado ng kalamidad o sakuna. Ayon kay ASEC Dumlao, ilan lamang dito ay ang pamamahagi ng Family Food Packs o FFPs, non-food items at tulong pinansyal. Paliwanag niya, sa early recovery phase ng disaster response operations ay pumapasok ang emergency cash transfer at cash for work program para suportahan ang mga apektado sa kanilang pagre-recover sa sakuna. Para naman sa vulnerableng sektor na kinakailangan ng alternatibong pagkakakitaan gaya ng mga mangingisda na hindi makapanglaot sa tuwing mayroong bagyo o habagat, ay ibinahagi ni Dumlao na mayroong programa ang DSWD na nakalaan para sa mga ganitong sitwasyon na nararanasan ng mga manggagawa. Isa po sa mga programa na ipinapatupad po ng DSWD ay yung Sustainable Livelihood Program na kung saan kinakapacitate po natin yung ating mga partner beneficiaries to enter into micro-enterprise development or matulungan sila in terms of employment facilitation. Dagdag pa niya, sakaling miyembro na ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, ang pamilya ng isang mangingisda ay magiging prioridad na ito sa Sustainable Livelihood Program o SLP. Bukod dito ay mayroon ding Project Lawak at Binhi ang DSWD para tulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa epekto ng pabago-bagong klima. Through the Project Lawak at Binhi, natutulungan natin bumuo sila ng mga small farm reservoir para may mapagkukunan din po sila ng source of water para sa kanilang pagsasaka o iba pang mga activities within the community. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para sa pagpapabuti ng mga programa na makatutulong sa mga benepisyaryo. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa
pagbaba sa Level 4 ng passenger and cargo fuel surcharge na epektibo sa Oktubre ay asahan na bababa rin ang singil sa pamasahe sa mga eroplano. Ayon sa DOTR, ito'y naayon sa parehong domestic at international flights. Nararapat namang maghain ng aplikasyon ng mga airline company kung saan pinalalahanan din ng DOTR at Civil Aeronautics Board ang mga ito na hindi dapat lalampas sa inanunsyong presyo ang pagpataw ng fuel surcharge. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang pangunahing kalsada sa bansa isinara dahil sa baha at pagguho ng lupa. Plebisito at SKSE pansamantalang maaantala hanggang Disyembre. Alice Guo at Cassandra Ong humarap sa pagdinig ng Quadcom. Former Iloilo City Mayor na sangkot sa narco-lease ni dating Pangulong Duterte dininig sa Kongreso. Pagbaba sa singil sa pasahe ng mga eroplano asahan sa Oktubre. Filipina weightlifter dinomina ang IWF World Junior Championships. 2 ginto at 1 pilak na medalya na iuwi. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. 4 na pangunahing kalsada sa bansa ang pansamantalang hindi muna nadaanan dahil sa epekto ng masungit na panahon nitong linggo. Ayon sa datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, lubang naapektuhan ang mga lugar ng Ifugao, Benguet, Isabela at Antique nang rumaragas ang baha at pagguho ng lupa. Kabilang sa mga kalsadang isinara ang Quenon Road sa Baguio City, Banawe, Hongduan, Benguet, Boundary Road sa Ifugao, Kabagan, Santa Maria Overflow Bridge sa Isabela at Iloilo Antique Road sa Antique. Pansamantala munang naglagay ang DPWH ng mga warning sign. Ito ay sa mga apektadong bahagi ng kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Dinagdagan na ang pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Centers and Residential Care Facilities o CF nito na layong bigyan ng proteksyon at rehabilitasyon ang mga batang naulila. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Ibinahagi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD, Assistant Secretary for Statutory Programs under Operations Group Ada Colico na nadagdagan 41% ang pondo ng DSWD sa Centers and Residential Care Facilities o CRCF. Anya, hindi ito nadagdagan sa loob ng 10 taon kaya't pinasalamatan nito ang Department of Budget and Management o DBM sa pagbibigay ng dagdag na pondo para rito. Mula bata hanggang matanda ay tiniyak ng DSWD ang sapat na serbisyo at pangangalaga kung saan mayroon ding mga pasilidad na naaangkop sa kanilang edad ang handog ng kagawaran sa ilalim ng CRCF. Ang CRCF ay nagbibigay proteksyon, rehabilitasyon at pangangalaga sa mga kabataan para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga ito. Dito po sa DSWD, meron po tayong mga nationally managed na mga residential care facilities na tayo po ang nag-ooperate noon. At the same time, buong DSWD po nationwide ay meron po tayong residential and center-based facilities. Paliwanag ni Colico, sa 2 uri na mayroon ang pasilidad, ang residential at center-based o non-residential services ay layo nitong bigyan ng suporta ang mga kabataang nangangailangan ng tulong.
Ang residential facility ay mayroong magdamag na serbisyo kung saan alok din ito ang pansamantalang tirahan. Samantala ang center base naman ay mayroong mga alok na serbisyo na maaaring puntahan araw-araw ng mga nakararanas ng krisis at nangangailangan ng suporta. Sa ilalim ng residential care facilities ay mayroon itong iba't ibang pasilidad kung saan una narito ang RSCC na 24/7 ang operasyon para sa mga bata na nasa 0 to 6 years old na kadalasang mga nasalansangan, walang pamilya, naabuso, naulila o inabandona. Ang Haven for Children naman ay nakatuon sa mga batang nagre-recover sa trauma na nasa edad 7 hanggang 13 taong gulang. Ang isa pa namang uri ng pasilidad sa ilalim ng residential ay ang Home for Girls para sa 7 hanggang 17 taong gulang na kababaihan kung saan kadalasan sa mga ito ay dumanas ng pisikal at sexual na pang-aabuso at biktima ng human trafficking. Samantala, ang Tarlac Lingap Center sa rehiyon ng Central Luzon ay nakatuon sa mga street children. Gayon din ang Nayon ng Kabataan sa Metro Maynila na mayroong school facility kung saan ang mga guro ay mula sa Department of Education o DepEd. Hinikayat naman ni Coleco ang publiko na makipagtulungan sa ahensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon o pagboluntaryo na maging isang social worker. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Dinomina ng Filipino weightlifter na si Angeline Colonia ang Women's 45 kg division sa 2024 IWF World Junior Championships sa Leon, Spain. Naiuwi ni Colonia ang 2 ginto at 1 pilak na medalya matapos daigin ang pambato ng Thailand at Romania. Mula sa 74 kg lift snatch, nagawang manguna sa kartada ng junior lifter habang pumangalawa naman ito matapos ang 88 kg sa clean and jerk round dahilan para makuha ang pangatlong medalya na silver. Nakaangat ng kabuuang 162 kilo ang batang atleta. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang pangunahing kalsada sa bansa isinara dahil sa baha at pagguho ng lupa. Plebisito at SKSE pansamantalang maaantala hanggang Disyembre. Alice Guo at Cassandra Ong humarap sa pagdinig ng Quadcom. Former Iloilo City Mayor na sangkot sa narco-lease ni dating Pangulong Duterte, dininig sa Kongreso. Pagbaba sa singil sa pasahe ng mga eroplano, asahan sa Oktubre. Filipina weightlifter dinomina ang IWF World Junior Championships. 2 ginto at 1 pilak na medalya na iuwi. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.